Lasing daw po ma'am yung driver. Opo, lasing nga daw po yung driver, sabi po dun sa report po ng police. Yung pong suspect ay nakapagpiyansa. Opo. Magkano po yung ipinato na piyansa po? 120,000 po yung kanyang bail. Napakamura naman. 5 buhay, ang namatay 100,000 lamang. Yung sasakyan po, Colonel, naka-impound pa rin po, I would assume. Yes, sir. Gusto ko po, report na yan by tomorrow. Yes po. Attorney Vigor, magandang hapon. Senator, good afternoon po. Okay, ito nga po yung medyo concern ko rito. Opo. Bakit po 4 years lang yung revocation, after 4 years pwede na ulit siya mag-apply at pwede siya ma-issue ulit ng lisensya at magbabayad lamang siya ng 2,000 pesos for the first Opo. offense. So kailangan pa pala ng second offense bago siya parang sa second offense mo, kung sakali man ikaw ay makasagas at makapatay ulit, saka na namin i-revoke totally yung license mo perpetual. Parang ganun po dating sa akin. Ang aming problema po kasi, Senator, yung amendment po ng Republic Act 4136 clearly spells out a penalty in case of death or injury is involved. Ang nakasaad po dun sa mandatory law 4 years suspension. Yan nga ang aming panukala na gawing lifetime. No? We be given that discretion, no, to revoke the license lifetime. Kaso may yung mandatory law po limits our discretion to 4 years po . Okay, so meron po kayong sinusunod na batas and I understand po. Dapat kung ano nakasaad sa batas talagang sinusunod. So therefore, kung akong tatanungin, yung tanggapan ko po ay gagawa ng hakbang para ma-amend itong batas na ito. Dapat perpetual. Opo, we will work with you, Senator, para mapabilis natin yung batay. Nakikita mo naman namin yung dapat lang i-amendahan pa at lakihan pa ko yung penalty . Correct. Now, ang tanong ko, kasi yung kaso ay gumugulong pa rin, di ho ba? Opo. Nakapagpiyansa po siya at napakamurang piyansa niya, 120,000 lang ata at 5 yung kanyang pinatay. Opo. Kung siya po ay nagpumilit, kunyari lasing, malakas ang loob ulit at mapara siya dyan sa kalye na nagmamaneho kahit na-revoke yung kanyang license, ano po maging aksyon ng mga traffic enforcer ng mga kahuli sa kanya? Ako, ang amin naman yung impounding po yung sasakyan po niya, pwede na ho namin impound po yan, no? Impound sasakyan? How about her? Siya po? Opo. Ano ang amin po, our administrative fines have been exhausted po yan. Pero malalagay po sa record yan, no? Pag nag-apply siya ulit, hindi naman automatic pag nag-apply ka, approve ka agad . Wala ho ba sa batas natin ngayon na kapag yung na-revoke na yung license mo, na wala ka ng karapatan dapat mag-drive at nagpumilit ka mag-drive ulit, bukod sa impound, dapat makulong? Oo. Iba naman po yun. Yung sa criminal liability, yun po ginagawa namin ngayon for violation of any law, of any provision in the 4136. May penal cost naman po yan. We can file a criminal action already. Nang ibig sabihin, sir, dapat right there and then, inquest siya. Kung wala tayong ganung batas, magpapasa po ako ng batas na ganon. Kasi tulad nga ito, nakapatay po siya dahil sa kanyang pagiging lasing, nagmamaneho. Paano kung tomorrow, kahit na meron ng revocation sa kanyang license, tomorrow nagmaneho lang siya, lasing at meron naman ulit na sagasaan. So dapat, kapag nakita siya nagmamaneho sa kalye, agad-agad, kulong siya at impound yung kasakyan. Yan po ang ginagawa ko namin ngayon kasi kung na-exhaust yung administrative fine, administrative penalty, yung criminal liability provided for by the Republic Act 4136, yung penal provision po doon. Yun po, pwede daw pagsampa diretso ko sa ating hukuman na po yun. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Okay, gusto ko amendan itong batas natin na kapag na-revoke ang license mo, meron ka pang another 4 years mag-antay para makapag-apply ka ulit. And then, kapag nahuli ka, nagda-drive, kahit na-revoke ang license mo, okay lang at kumpiskay na yung lisensya mo pero sasampang ka ng kaso. Ang gusto ko sana mangyari, right there and then, ikulong ka. Driving without license. Dahil revoke na yung license mo, bakit ka pa magmaneho? Sa present law ata natin, walang ganon. So can we amend this law? As far as the law can go, Senator, wala po tayong automatic conviction. Kailangan na rin po talagang dumaan sa court in order for an arrest to happen. Magiging unconstitutional po yung law natin if we amend it na kapag if
if you're driving without the license, automatically you're convicted of a crime. However, if we criminalize po yung driving after you get convicted of the offense, pwede ka pong i-arrest without warrant to be brought before inquest, Senator. Okay, ang point ko kasi dito, na-revoke yung license niya dahil nakapatay siya. Iba yung na-revoke ang license mo kasi nasangkot ka sa road rage o meron ka pang ginawa kung ano-anong kabalastugan sa kalye. Pero yung bang na-revoke ang license mo dahil lasing ka at meron ka mga napatay, and then nagpupumilit ka ulit mag-drive at nahuli kang lasing na naman, then yun ang ibig sabihin, dapat right there and there, i-inquest siya. Yes po, yan. Tama po yan, Senator. So we can come up with a law and amendment to that present law na para ganun parusa doon sa mga na-revoke ang license dahil ikaw ay drunk driver at that time at meron kang mga napatay. So therefore, kapag nahuli ka for the second time, kahit wala ka ng lisensya, revoke na, nagdadrive ka, lasing na naman, dapat inquest. Wala na maraming salita. Bukod sa impound second, how's that? Pwede po yan, Sen, if we can criminalize po the driving without the license. Pwede po siyang arrestuhin without a warrant. Ang tawag po doon yung in flagrante delicto arrest. Siya po idadalihin before the prosecutor for inquest proceedings. Yeah. Ang ibig sabihin, yan siguro gagawin natin. Doon lamang sa mga na-revoke ang license dahil sila lasing at minapatay. Yun yung gusto ko lang. Yung parting yun lang. Doon sa mga na-revoke dahil siguro nag-road rage o may ginawang ibang bagay na dahilan para ma-revoke yung kanyang lisensya, well, pwede siya siguro bigyan ng second chance. 4 years, another after 4 years. Pero kung lasing at nakapatay, wala nang chance, dapat perpetual. Tama? Yes po, tama po, Sen. Is that something that we can amend sa batas natin? We are actually already reviewing, Senator, yung ating land transportation code, pati yung drunk and drug driving act po natin to actually increase the penalty. Kasi ngayon po, under our drunk and drug driving act, it appears na kailangan 2 conviction pag non-professional driver ka before a permanent revocation of a license would be met. Yun nga agree sa akin si Attorney Mendoza. Dapat perpetual na. Yes po, Sen. There should be no distinction. Siguro instead of 2 convictions para permanent revocation, whether professional or non-professional, if it results into homicide, permanent revocation na rin po. Oo, kasi anong pinagkaiba ng professional, non-professional, kung nakapatay, yun sa akin meron kang napatay dahil sa kalasingan mo, dapat revocation perpetual. Hindi yung may distinction pa. Only, perpetual, only kung professional driver's license ang hawak mo. Pero kung non-professional, pwede ka pang patawarin, meron ka pang second chance. Anong pinagkaiba? Yes. Pareho naman drunk driver, pareho naman nakapatay. Yes po. Doon naman po sa professional, since they're expected to sabihin na natin to be more diligent while driving, ang gagawin na lang po natin, Sen, ang professional driver's license, even though parehas silang permanently revoked agad upon the first offense, tataasan na lang natin yung penalty for the professional driver's license. Pero dapat non-pro or pro license, first offense, revocation na po. Yes. Perpetual revocation, paglasing at minapatay. Yes. Nagets mo? Yes. Yes po, Sen. Yun yung pinupunto We're working ko. on the amendment. Yes. At yan ay nag-agree sa atin dyan si Attorney Mendoza. Sabi niya yun ang batas. Kaya sa ngayon wala siya magagawa. Pero kung i-amend yung batas, they will support us. Tama ba ako, Attorney Mendoza, sir? Opo, Senator. We will support you there. Oh, ayan. Galing na mismo sa LTO. So, Garrett, makipag-ugnayan ka kay Attorney Mendoza, kay Asek Mendoza, tungkol dito sa gagawin nating amendment sa batas. Yes po, Sen. And with your permission, Senator, I would also like to invite him to be our resource person in amending this law. As he has the experience, masasabi niya po na kulang yung batas sa dami po ng kasong na-handle niya na si Mailer po. Yes. Attorney Vigor Mendoza II, ASEC ng LTO. Sir, maraming salamat po, Attorney Mendoza, sir. Thank you, Senator. Thank you po. Thank you, Attorney Garrett. Maraming salamat. Thank you, Senator. Ma'am Mary Ann, palupit yung kapatid ng mga biktima. Narinig po, pag-usap namin sa LTO. So, revoke na po yung lisensya. Opo. Narinig ko po, Senator. At nang dahil po sa inyo, i-amend ko po yung batas na bibigat po yung parusa doon sa mga drunk driver, lalo pa kung nakapatay, na revoke perpetual. Wala na siyang pag-asa pang magkaroon ng lisensya forever. Tapos taasan yung penalty. Kasi dito ang penalty, 2,000 pesos lang, oh. Oo nga po. Diba? And then, one strike policy. Pag na-revoke ka na, tapos nahuli ka ulit, drunk driving at nagmamaneho, impound yung sasakyan mo, kulong ka, inquest ka agad. Yun ang pa-amend.
sumasangay naman sa akin si Attorney Mendoza. Gusto ko lang po sana din magpasalamat po sa inyo. Doon po sa binigay niyo pong tulong para po mabayaran po yung funeral service ng kapamilya po ng kapatid ko. Mula po sa pamilya po namin, pamilya po ng Palupit. Gusto ko pong humingi sa inyo ng maraming salamat po sa pagbayad po doon sa 350,000 po, sir. Sobrang maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano po kami makakapagpasalamat sa inyo. Kaya wala po sa pamilya po Palupit. Maraming salamat po at sa pagtulong po sa kaso po ng kapatid ko. Walang anuman po, ma'am. At andito lang po kami sa mga susunod na panahon kung kailanganin niyo po ang tulong namin. You're very welcome po. Update ko lang po, Idol Rafi, yung bata po na nakaligtas na si Ayesha Palupit. Diba yung kanyang pamilya po ay namatay na po. Oh, nasa ICU yung bata. Ngayon po ay inilipat na po sa ward. Pero ang bata po ay ooperahan na po dahil puputulin na po ang paa. Nakarating sa amin ngayon lang na ooperahan daw po yung bata. From the ICU, siya po yung nasa ward pero kinakailangan daw po ma-amputate yung paa niya. Ano naman po, sir, bali pinasukan po siya ng machine para pasintabi po sa mga kumakain. Para po mahigop po yun mga nana po na maaari po mag-cause ng infection po. Pero sabi po ng doktor, ginagawa daw po nila yung paraan para hindi po maputol yung paa ng bata. At ngayon po, ang sabi po ng doktor, good news po ay hindi naman daw po mapuputol yung paa ng bata. Bali, idadaan po siya sa therapy po. Ay, ma'am, ako po ang mag-sponsor sa mga gamutan ng bata. I-sponsor ko po yan. Promise. Sir, maraming salamat po, sir. Sobrang maraming salamat po talaga. Para po sa pamangkin ko, ako na po ang humihingi ng maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano pang sasabihin ko, kundi galak po sa puso. Sobrang salamat po. Wag niyo po ibababa ang telepono, ma'am. Kakausapin kayo ni Odette para doon po sa ibibigay namin tulong sa inyo. Lahat ng tulong medical para doon sa bata. Okay? Apo, sir, salamat po. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po.